Amoy nakaka-joyful! Kalafagton, amoy nakaka-joyful! Kalafagton, amoy nakaka-joyful! Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Seko Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco, para po sa mga nagtatrabaho ay may hearing sa Lapu-Lapu City sa Sugbo. Yan. Suspended daw po ang work, ang trabaho dyan sa Lapu-Lapu City First and Second Level Courts sa Lapu-Lapu City sa May 6 hanggang May 8, 2026 para daw maiwasan or maibsan man lamang kahit papaano ang traffic during the city's host of the 48th ASEAN Summit and related meetings. Ayan. Kahit naman walang okasyon dyan, napaka-traffic dyan sa area na yan. Diba? Sino mga nanonood sa atin dyan sa Cebu? Diba? Napaka-traffic talaga ng area na yan. Kapag ka pupunta ka nga sa Cebu, oras ang bibilangin mo para makalipat ka, makapunta ka ng start ng Cebu City mula doon sa Lapu-Lapu City, mula doon sa airport. Traffic talaga. So may mga hearings dyan, hindi na po kayo lilipad papunta sa Cebu. Wag na muna, makakatipid-tipid. Usapang Legal. Ayan. So, again, ang tanong ngayon, ay ano naman ang pwede nang gawin? Kasi, di ba, si nanay hindi na pwedeng pumirma kung meron siyang demensya kasi walang issue kung maayos pa ang kanyang pag-iisip bagaman at may Alzheimer siya. Kasi may mga pagkakataon na meron silang maayos ang kanilang kondisyon ng pag-iisip. No? Pag dumating sa nandoon sa maayos ang kondisyon ng pag-iisip nila, kahit eventually o after, halimbawa, a couple of hours, bumalik sila sa dati. Kaya pagka nagpipirmahan kayo, di ba, maganda rin may video documentation para ma-prove of sound mind. O tinanong pa ni attorney ni Notary Public, naiintindihan niyo po ba ito, nanay? Sino po itong mga anak ninyo dito? Sino po mga kapwa tagapagmana ninyo? Kanino po galing ang dokumento? Kanino po galing itong mana na ito? So pagka nasagot niya yung mga basic questions na yon, chances are maayos ang kanyang pag-iisip. O alam niyo po ba kung anong minamana niyo? Di ba? Kaya yun. Pero ang problema ay paano kung hindi talaga? Ay attorney, talagang hindi niya na naintindihan. Ang tawag nga niya sa akin na bunsong anak niya, mama. Di ba? Merong ganon. Meron akong pina-follow dahil nga ang nanay ko ay nakipaglaban sa dementia for a decade, Meron akong pina-follow na isang lola na merong dementia, At ang tawag niya sa kanyang mga anak ay mama dahil hindi na niya alam ang mga pangalan ng kanyang mga anak, hindi na niya matandaan, ma-recognize, so yun. So, kapag ka po ganyan, medyo malaki-laking problema, Pero, meron naman pong solusyon, Again, hindi kailangan ng pahintulot ng mga kapatid mo, Ang kailangan mong pahintulot ay nagmumula po sa korte. Bakit,
pwede pong mag-petition for guardianship or legal i-appoint kayo bilang legal representative ng inyong nanay. No, i-appoint po kayo ng korte sa pamamagitan ng guardianship proceeding kung saan i-authorize ang itatalagang guardian. So si nanay may legal guardian na. Pwedeng ikaw 'yun, no? I-appoint na siyang pipirma, hindi para maging sayo ang property, kundi siyang pipirma sa mga dokumento, no, na para sa nanay mo. Pero bilang ikaw ay nabigyan ng kapangyarihan, no, na pumirma on behalf of your nanay, of your mom, no, hanggang doon lamang ang kapangyarihan mo. Wala kang ibang kapangyarihan unless igagrant ito ng korte. Usapang Legal. So meron pong kung may transaction, bagaman at ikaw ang legal guardian, hindi mo maaaring dispatch, ay si nanay may sakit, ibibenta ko ang property. Total naman may meron akong guardian, meron appointed na guardian ako ni nanay. Hindi, kailangan mo pa rin pong i-account ang mga bagay-bagay na ito, no, ang ipinagkatiwala na ito. Kailangan po ng legal authority para i-transact, no, ang property. Kaya hindi po ito blanket authority. Magandang gabi po sa inyo, Alexis Tiger, Jerry Sumagisay, Joseph Abalos, Maricor Angeles, Evitz Escueta. Sabi niya, parang yung alaga ko, hindi pa raw siya kumakain, kaya pakainin ko ulit ng konti. May dementia na kasi. Medyo mahirap din pong mag-alaga, ha? Magandang gabi din po sa inyo, Teresita. Attorney, paano kung walang anak at walang asawa yung isang heir na Olyanin? Pipirma pa rin ba siya sa extrajudicial settlement? Kailangan po yung guardian niya, yung tumatayong tagapangalaga niya o nag-aalaga or kung sino mang malapit na kamag-anak or kaibigan o nagmamalasakit, ay yung nag-aalaga sa kanya, magpe-petition po para sa guardianship na siyang kakatawan doon sa taong may problema sa kanyang pag-iisip, no? Yun pong i-appoint ng korte ang siya pong kakatawan, no? At pipirma sa dokumento. Usapang Legal. So take note po, hindi po maaaring mabind, no, ang isang tao without legal authority. So, halimbawa, done in the name of ginagawa kito para kay nanay, no? Unang-una, may kapangyarihan ba si nanay? Kung may depression na hindi na nakakaintindi si nanay sa kanyang ginagawa, kung ano mang kahit papirmahin mo yan o mag-thumb mark pa yan dyan, wala pa rin pong epekto yung thumb mark. Yan. Maari po yang ma-question. Parang ganun din po ang sitwasyon kapag ka po may minor de edad na bata. No? Hindi po basta-basta, ako ang tatayo diyang yan. Hindi po pwede. Usapang Legal. Okay. Sasagutin natin yan. Good evening. Ask ko lang po regarding po sa PI, yung respondents may counter affidavit pero hindi pinayagan sagutin ng prosecutor at dinismiss ang kaso. What do you mean hindi pinayagan sagutin yung counter affidavit? May mga pagkakataon po nalihis na tayo pero sasagutin ko na lang din ito. May mga pagkakataon po sa PI, preliminary investigation po ito, ibig sabihin kasong kriminal, no? Pagdating po sa korte, naisampa yung kaso, may complaint affidavit, yun po yung nagrereklamo. Yung inirereklamo, pasasagutin ng prosecutor during preliminary investigation, ang tawag doon counter affidavit. May pagkakataon po na sasabihin ni Fiscal, pang mabilisan lang ito, wag na kayong sumagot, wala nang reply, wala nang rejoinder. Maari naman po yun. May pagkakataon din naman na magkatapos ang submission ng counter affidavit, yung nagrereklamo pa sasagutin dun sa counter affidavit, ang tawag doon reply. Kapag may reply, ang susunod na po doon, rejoinder. Yun po ang sasagutin naman noong inirereklamo. Kumbaga, kadugtong, kung halimbawang meron siyang na-miss, no? Kadugtong ng kanyang counter affidavit. Kung dinismiss ang kaso, ibig sabihin walang finding ng probable cause. So, ngayon ay mas mataas na yung nire-require nila, no? With reasonable certainty of conviction. Yung i-dismiss, chances are, wala pong nakitang probable cause. Kung ikaw yun naman ang losing party, pwede po kayong either mag-motion for reconsideration or humiling po kayo ng review sa Department of
justice. Usapang Legal. Okay, so pasensya na kayo ha, nalihis ako. Sinagot ko lang at nakita ko yung question nakita ko yung question ni Alexis Tiger So, may mahabang question dito si Willie Maaliw. Sasagutin ko po yan. Titingnan ko po kung mababasa ko ng buo. No? Pero Beth Gray, magandang gabi sa'yo. Now, next question please. Attorney, tanong ko lang po, ayaw kasi nila ako isali sa hatian ng mana sa kadahilan ng ako daw ay nabigyan na dati ng lupa bilang regalo nung nag-asawa ako. Pagkamatay ng father namin, sabi ko, magbahagi na kami na umukay naman sila. Kaya lang po, sila na lang ang nag-uusap at di na daw ako dapat kasali dahil nga po nakatanggap na daw po ako. Ayan. So, yun ang pagkakaintindi ko sa kanyang question. Pero may sense naman. Usapang Legal. Ayan. So, ito ang tanong. Ito yung sitwasyon. No, itong nagpadala ng mensahe sa atin ay nakatanggap na in advance. Yun. Meron pong tinatawag na legitime o natanggap na niya in advance yung kanyang mana, no? May mga pagkakataon po nabigyan ka ng mana, nabigyan ka ng pauna, no? Dahil nga ikinasal para makabuhay ng anak, makabuhay ng pamilya ang akin anak. Bibigay ko na itong sa isang tipak ng lupa na ito, no? Tapos may mga namatay si tatay, may naiwang property. So ganun ang sitwasyon. So ang tanong, dapat ba bang makisali itong nabigyan ng pauna? May talakay na po tayo before that, ano? Maaari pa rin po siyang magkaroon ng mana mula doon sa mga naiwan, no? Bilang siya po ay compulsory heir, no? Bagaman at nabigyan na po siya dati. Pero take note po, napakahalaga po yung tinatawag na collation. Anong ibig sabihin nito? Kasi kailangan po magpipirmahan pa din kayo doon. Magpipirma dahil compulsory heir po siya, di ba? Kasama pa rin po siya sa kwentahan ng mana, bahagian. Yun nga lang, bilang may nauna na para sa kanya, yung ibig sabihin yung nauna na pong ibinigay sa kanya, ay maaring ituring na paunang advance ng kanyang legitime or advance ng kanyang mana. So therefore, kung nakatanggap siya ng halagang ₱250,000, no, noong bago pa siya, noong ikinasal siya. Tapos ang halaga ng kanya, ang may naiwan pang halagang #1,000,000 at halimbawa ay tatlong magkakapatid. Ano ibig sabihin? I-calculate po sila. Paano po yung kinukulate? Yung halaga ng naibigay na, no, naibigay na sa iyo na ₱250,000, may naiwan pang ₱1,000,000 na estate. So, iko-compute yun, no? Hindi kailangan pagsamahin lahat, pero at least yung value noon ay ₱250,000 plus ₱1,000,000, ₱1.5 million. So, ano ang mangyayari ngayon, no? Ito bang nakauna ng nakatanggap ay makikibahagi pa doon sa ₱1,000,000? The answer is no. The answer would ang mangyayari po diyan, since patas ang hatian o ₱250,000 sa iyo nakuha mo na, hindi ka na makikiparte. Hindi ka na makikiparte doon sa naiiwan pang ₱1,000,000. Pero, kailangan nasa dokumento ka pa din. Bakit? Ay kasi compulsory heir ka hindi kompleto mamaya dyan, hindi mo isinali doon sa dokumento. Of course, ilalatag doon sa dokumento na ikaw ay may nakuha ka na, no? Otherwise, pag yung dalawa lang ang nagkaroon ng extrajudicial settlement, ay delikado naman. Bakit? Maaring maghabol. Mas malaking problema pa po ito kung hindi tama ang pagka-document sa manahan or settlement ng estate. Usapang Legal. Ang tanong ni Ma'am Teresita, ay paano siya nabigyan? Donation. No? Malamang sa malamang, sabi po niya, nabigyan na noong ikinasal. Siguro parang, anak, para may titirahan kayo ng asawa mo. Di ba? Parang ganun po yun. Okay. Now, next, ano pa ba yung question? So again, maari pa ring magkaroon ng mana, pero kung halimbawa po hindi, kung kapag kinulit, tinutal yung naibigay na at saka yung mga naiiwan pa ay lumalabas na kulang pa yon, yung kakulangan pa lamang ang ibibigay sa kanya. But then again, kasama pa rin po siya sa pagpipirma sa mga dokumento. Yan. Usapang Legal. Paano po pala, attorney, kung may isang tagapagmana na nabigyan na ng mana? Ay kapag legal po na tagapagmana, na hindi na isama
paano pala po, attorney, kung may isang tagapagmana na nabigyan na ng mana? Kagaya nga po yun. Kapag ka po nabigyan na ng mana, ibig pong sabihin kasama sa collation o advance sa kanyang dapat na matanggap. Ngayon, kung halimbawa naman po, baka ito naman ay hindi nabigyan ng mana. Kapag ka po hindi nabigyan ng mana, ibig pong sabihin, may karapatan po ang hindi nabigyan or hindi naisama na mag-seek o i-demand, no, ng magkaroon ng maayos na settlement ng estate. Ibig pong sabihin, hindi pwedeng basta itsapera ang isang tagapagmana dahil meron po siyang karapatang makibahagi sa manahan. Usapang Legal. Kung halimbawa po, no, yun pong nagkaroon na ng extrajudicial settlement or nagkaroon na ng hatian sa lupa na hindi kasama ang isang tao, no, maari po niyang questionin ang naunang hatian at maari po niyang ipa-cancel or ipa-correct sa korte yung naging settlement ng estate. Kaya again po, paalala po natin sa ating mga kababayan, isasama po dapat kapag ka nag-settle yung lahat po ng mga tagapagmana, kay legitimate or illegitimate man yan, marital or non-marital. Usapang Legal. Yung pong na-deprive, pwede pong hingin yung kanyang rightful share at maaring hilingin ng tagapagmanang hindi naisama ang kanyang bahagi sa lupa o halaga ng mana. So kung halimbawa po naibenta na ang lupa, na hindi ka naman kasali, hindi ka katatas pulong, pero gusto mo nung makibahagi, hindi mo nabawiin yung lupa, hingi ka na lang ng parte or share doon sa napagbentahan. Pwede po yun. So, epekto po nito kung walang hatian, nagkaroon ng hatian na hindi naisama ang lahat ng mga tagapagmana, posible pong maapektuhan ang titulo at kung na-transfer na po ang titulo pero may naiwang tagapagmana, maaring magkaroon ng legal dispute. Kung ako, halimbawa akong hindi naisali, ipapa-annotate ko po agad yung claim ko. 'Di ba? Adverse claim. Adverse claim at ipa-notice na wag niyong bibilhin ang property na ito. Ako'y kasama sa mga dapat na makikihati dito dahil anak din ako ni Nanay Flory. Ako ay legal na tagapagmana, Ako ay compulsory heir ng mga magulang namin. Usapang Legal. So, yun po. Kaya napakahalaga po na kumpleto ang mga heirs. And again, nandito po yung paalala natin sa inyo na nandito po yung ating paalala sa inyo na kapag ka po may namatay, wag na po yung masyado kang swapang, nakaburol pa. Yan na ang iniisip mo. Masyado kang swapang, hindi pa nga nag-uundas. Yun? Hindi pa nga nagbabangluksa. Anong tawag doon? Babangluksa. Nag-iisang taon sa pagkamatay. Hindi pa nagwa 100 days. 90 days. Ilang bang days bago? Hindi pa nga tapos ang padasal. Nagno-novena pa tayo. Yan na kaagad ang iniisip mo. Mali po yun. Dahil sa ilalim po ng batas, meron pong obligasyon, ang mga tagapagmana na i-settle ang estate within 1 year. Napakahalaga, kukuha po kayo ng death certificate, kukuha po kayo ng TIN or tax identification number. Meron pong one-time TIN para sa estate. Yung pong estate para sa ari-arian. So halimbawa po, si Mr. A ay namatay. Pero dati, bago siya namatay, matagal siyang nagsilbi sa gobyerno. Meron siyang TIN, nagbabayad siya regular ng tax, dahil masipag siya, At galing sa malinis ang kanyang kinita. Hindi absent ng absent pero sumasahod. Okay, halimbawa po ganyan So, meron na siyang TIN. Hindi po 'yun ang gagamitin, Kapag ka po for purposes of settlement of estate, meron pong one-time PIN, yung estate TIN, Estate TIN na kinukuha for one-time use lang po ito. Yun po yung para doon sa estate. Pag pupunta po kayo sa BIR, kukuha po ako ng estate TIN. Ano pang ihahanda ninyo? Kukuha din po kayo ng TIN,
dapat meron din pong TIN, tax identification number, ang mga taga-pagmana, lahat ng makikiparte sa manahan. Anong kailangan ba ito? One-time TIN din po ba ito? Hindi. Kung ikaw ay empleyado, kung ikaw ay nagtatrabaho, meron ka definitely TIN, no? Tax identification number. Dahil ikaw ay kinakaltasan ng inyong employer every time na sisweldo kayo, no? So yun pong TIN na yun po ang gagamitin ninyo, no, ng kayong mga tagapagmana. So halimbawa po, 10 ang tagapagmana, 11 ang TIN, isang estate TIN, tsaka TIN, no, tax identification number ng bawat isa sa inyo. Hindi pwedeng sunong. Oy, share na lang kami ni Kuya dyan. No? Tinatamad ako kung sabi, pwede na pong kunin online ang TIN kung walang TIN. Usapang Legal. So mahalaga po yun ano. At syempre pa, dapat po makuha na din po ninyo yung certified true copy ng mga dokumento, ng tax declaration at ng titulo. No? Mahalaga po yung mga dokumentong ito sa pagsisettle ng estate. Yan. At syempre, dapat po kompleto na ha. Asikasuhin na po ninyo, no? Yung lahat ng mga dokumentong ito, no? So yung tax declaration, yung certified true copy ng title, dapat meron na po yan. Margarita Guevara, magandang gabi sa iyo. Sabi niya, happy Tuesday, blessed Tuesday. Nanonood siya sa atin sa Pampanga. Okay, sino pa ba yung mga nanonood sa atin? Anyway, marami pa pong mga questions, sasagutin po natin. At meron nagtatanong, ano na daw ba ang nangyari? No? Hindi na pala nangyari. Meron na daw estate tax amnesty. Totoo nga ba ito? O fake news? Sasagutin po natin yan sa ating pagbabalik. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. This Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating. Ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para
maging bahagi sila ng productive workforce. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos na paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Salamat, President. Salamat. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Kinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik pang DZRH Usapang Legal kasama ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Alzada family, magandang gabi po sa inyo. Shout out po sa Alzada family mula kay Patrick Pogi. Patingin nga akong Pogi. Si Teresita Atienza, magandang gabi sa iyo. At Maricor Angeles. And again, Jerome Lorenzo, happy birthday. At maraming salamat sa pag-share ng inyong handa. Si Mama Bang nagluto nun. No, ipadala pa siyang merienda. Pero mamaya po may mananalo po ng 500 pesos, no? Dahil meron na po, balik na po ang ating Malakas sa telepono promo. Ayan, nantabayanan po bago tayo magtapos. Before we pause for commercial, meron pong question kung
kung ano na nga ba yung Gael? Kung ano na ang nangyari. No? Ang question niya hindi ba, attorney, meron na po ulit na real estate amnesty, real estate amnesty? The answer is wala pong estate tax amnesty. Pero meron po tayong real property tax amnesty. Yung ang tawag doon, na sumulpot sa limpusa na provision doon sa RP VARA, Real Property Valuation Act, no? So yun pong real property tax, magkaiba po yan, no? Ang real property tax, amilyar, binabayaran taon-taon, although maari po siyang data-datahan, ibig sabihin installment, quarterly ang bayad. So binabayaran po siya taon-taon. Yun pong estate tax na nagtatanong sa akin, minumura. May nagmumura sa akin na listener dati no, dahil sa politika. Dahil tinatanong niya kung nagbabayad daw ako ng ng estate tax. Aba, hindi pa ako nagbabayad ng estate tax. Buhay pa po ako. Buhay pa po ako. At yung estate tax ay babayaran po ng estate ng mga magulang ko, no. Ay nung panahon na yun ay buhay pa ng nanay ko. Sinasabi niya nagbabayad daw pa ako ng estate tax. Syempre hindi, no? Tapos tinawag niya akong mahina ang ulo dahil daw hindi ako nagbabayad ng estate tax. Aba, hindi talaga ako magbabayad ng estate tax dahil buhay pa po ako. Usapang Legal. Ayan. So, yun pong estate tax binabayaran kapag ka po may namatay, no? At ito po ay yung buwis na ipinapataw sa pribilehiyo na maipamana o mailipat ang mga property sa mga tagapagmana. In short, no? No? Yun pong estate tax ay kapag ka may namamatay laang at hindi taon-taon. Kaya yung nagtatanong siya kung nagbabayad akong estate tax, ay hindi po ako nabubuhay at namamatay taon-taon. Di ba? Si Kristo nga namatay na buhay. No? Isang beses lang nangyari yon. Ayun. Anyway, so Gilbert, magandang gabi sa'yo. So balikan po natin yung tanong. Meron pong real property tax amnesty, no? Doon po sa RP VARA. Magtatapos po ito, I can't remember na, July, I think 2026, no? At yung isa naman po, yung real estate tax, meron pong proposal kasi nung June 2025, nag-end na po yung yung estate tax, no? Amnesty. Pero may proposal po na sa 2028, pero hindi pa po gumagalaw sa Senado. Ewan ko kung anong nangyari sa Kongreso. Kaya tayo mga nag-aabang po tayo. Usapang Legal. Ayan, ito pala yung question niya. So natapos po ng June 14, 2025 yung estate tax amnesty. Yung real property tax hanggang July, no? At ito po ay para lamang sa amilyar. Okay? May hati pa ba sa mana ang kapatid na namatay na? May hati pa ba sa mana ang isang kapatid na namatay na? Kung meron po siyang mga compulsory heirs, ano, halimbawa itong kapatid po na ninyo na ito ay na merong anak, no? Ibig pong sabihin, yung anak ang hahalili sa kanya, nakukuha ng mana. May mga pagkakataon naman na namatay na, ibig kong sabihin ay namatay na yung nagpapamana, pagkatapos ay yung kapatid mo ay saka sumunod, ibig sabihin yun anong tawag doon? Kasi meron tinatawag na right of representation dahil wala na po tayong oras, itatalakay natin sa susunod na pagkakataon yung right of representation. But pwede po ninyong balikan, ano? Kasi komplikado po yung tinatawag na right of representation. Nagkakaroon ng right of representation pagka nagkaroon ng predeceased, no? So kasi in the order of things, dapat maunang mamatay si lolo o si lolo o lola, saka susunod si nanay at si tatay, at saka susunod si anak. Sa sitwasyon ng predeceased, yung dapat mahuling mamatay, yun ang nauna kaysa sa dapat mauna, no? Nagkakaroon po yung tinatawag na predeceased. Pero depende po sa sequence at depende po sa sitwasyon, yung
kung may asawa ba siya, may anak, nagmamatter po ang mga ito at tatalakayin po natin yan. Too short na ang ating oras para talakayin yan tonight. No? Glenda Feseco Agdigos, magandang gabi. Okay, meron po muna no, yung mananalo ng 500 pesos dahil naka-ready na ba ang inyong telepono dahil baka ikaw na po ang tinatawagan natin ng ating staff na si Don Carlos, si Don Bilyonario. Inaantay na natin ang kanyang, tumawag na pala Itay. Nasa linya na. Magandang gabi po sa inyo mula sa Sorsogon. Yuhu. Hello po. Yes, magandang gabi. Ano pong pangalan natin, ma'am? Sandra Dizon po. Sandra Dizon. Malapit ka dun sa hindi naman kayo apektado noong pagbuga ng Mayong bulkan, Bulkang Mayon? Di man po. Ay, kasi hindi. nasa Plato Diaz po kami. Okay, so medyo may kalayuan po kayo. But anyway, ma'am, ang tanong para manalo ka ng 500 pesos, ano ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas? DZRH. Okay, DZRH, nanalo po kayo ng 500 pesos. Huwag po ninyong ibababa, ma'am, ha? Kakausapin po kayo ni Don Bilyonario. Maraming salamat po, ma'am. Magandang gabi. Usapang Legal. Ayan, so at least balik na, no? Meron tayo ulit 500 pesos every night. Di ba, Rex Seco, Insang Louie, magandang gabi sa iyo dyan sa Tondo at mga kamag-anakan ko dyan sa Tondo. Magandang gabi po sa inyo. At again, happy birthday sa iyo, Jerome Lorenzo, Eli Galsote, magandang gabi dyan sa Molino, Bacoor, Jerry, sa Magaysari, Marites Liedo, sa Mabitak, Laguna. At meron pong reunion ang angkan ng mga Zoleta dyan sa Sihi, Benavista, Marinduque. Siyempre, hindi ako dadalo. Magandang gabi sa inyo, Silva Quirino, Ate Ching. I-announce ko na lang, yun na lang ang ambag ko. I-announce ko kung kailan at saan yung detalye ng reunion ng angkan ni Nanay Flory. Usapang Legal. Nakasama ko po sa kabilang side, Jeric Barreto at syempre pa Don Bilyonario at mga taga-DZRH TV at DZRH IT Department. Ako naman po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. Sa bukas, makakasama niyo po si Attorney Cam at magbabalik ako on Thursday. So TTH po tayo, MWF si Attorney Cam. Pero meron po akong hukumang pangtahanan every Saturday, 11:30 hanggang 12 ng tanghali. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas, isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan. Kasama po ninyo Cheska San Diego, Bobadilla at hindi lang kalusugan ng tao ating pinag-uusapan. Kalusugan din ng ating mga pets. Yan ay isa na rin sa binibigyan natin ng atensyon, binibigyan ng